Sino nga ba ang babae na ito na umagaw sa aming pansin na ngayon ay tatawagin na muna natin siyang Maruya Girl? Sinanay din naman po kami ng magulang ko na girl nga po yung pamumuhay namin. Kasi nung nasa Cavite pa lang po kami, months pa lang po ako nun, yung mga ate ko po talaga, sinasanay na po siya ng magulang ko nga po na magtinda po ng mga gulay-gulayin, mga ganyan. Kaya hanggang ngayon po na-adapt yun po namin. Isang dalaga na kahit kailanman ay hindi ikinahiya ang kanyang ginagawa na alam niyo makakatulong sa kanyang magulang. O ganito ba talaga pag magaganda? Tinitinda yung Maruya. Ngayon ay samahan niyo kami na alamin natin ang kwento ng buhay ni Maruya Girl. Welcome back po sa ating munting channel. Ngayon po habang nag-i-scout kami dito sa isang bayan na talagang matagal lang din namin napupuntahan ay umagaw sa aming pansin isang dalaga na nagtitinda po ng Maruya dito sa bayan nila. At ngayon po ay aalamin natin yung kwento ng buhay nila. At habang naglalakad nga kami rito patungo sa kanila ay napagmasdan namin dito na tila nasa sulok na rin ng kanilang tahanan. Pero hindi sa kanya ito alintana ang kanyang nilalakad para lamang makapaglako ng kanyang mga tinitinda na Maruya para lamang makatulong ito sa kanyang mga magulang. Ito mga kalingap, si Shilamy. Shilamy, ilang taong ka na? 18 po. 18 years old ka na? Okay, bali nag-aaral ka? Opo. Saan ka nag-aaral ngayon? Sa Our Lady of Lourdes po, sa Daet. Sa Daet. Anong kinukuha mong course? Nursing po. Nursing. Okay, bali dito sa lugar nyo, bakit nandito ka ngayon? Ano po, wala man na po kasi kami yung pasok, kaya umuwi na lang din po ako para makatulong na rin po sa magulang ko po. Kasi yun nga po, naghihirap na rin, wala pong kasama sila mama po. Kasi yung mga kapatid ko po, nagtatrabaho nga po dun sa Cavite. Ilan ba kayo magkakapatid, Shilamy? Sa ano po, sa side po kasi ni mama, may kapatid po akong 4. Pero ang kapatid ko po talaga sa kay mama at papa po, 5 po kami mga babae. Puro babae kayo? Opo. Grabe yung bahay nila dito eh, nasa gilid ng palayan. Baka sa inyo tong palayan, Shilamy? Hindi po. Hindi. Wala po kaming dito. Wala kayong properties, kumbaga. Okay. Dadauwi mo ba? Ganito yung ginagawa mo na nagbebenta ka ng ganyan? Hindi naman po. Sa ano po, nagtutulong po ako kay mama, naglulugaw po, ganun. Yung mama mo, mahilig talaga siya sa mga ganyan. Opo. Na nagluluto, Kasi yan na rin yung, siguro yung talagang mismong hanap buhay. Since elementary po kami talaga, ganun po. Ganyan na talaga. Ibig sabihin, saan kumukuha ang mama mo ng ganyang mga niluluto na saging? Ayun po, yung mga tanim po din. May mga nagtatanim sila. Masipag pala magtanim si mama at papa ni Shilamy. Goods yan. So ngayon, dito tayo sa babahan niya. Malayo pa ba? Dito na. Okay. Dito na tayo sa bahay nila, Shilamy. Shilamy, yung mama at papa mo, yung edad nila, alam mo ba kung ilan na? Opo. Yung mama mo, ilang taon na ngayon? Yung mama ko po is, 58 po. 58? Medyo may edad na rin pala. Yung, yung papa mo? 62 po. 62? Mas may edad yung papa mo, no? Ibig sabihin, sila yung nagtutulong na magtanim ng mga saging dito. Para nang sa ganun, kapag namunga, may ibebenta kayo na ganyan, Maruya, no? Simula nung nag-aaral ka, tumutulong ka na para sa ganitong gawain? Opo, since elementary man po ako, kasi nga po, yun na rin po yung pinagkakakitaan ko ni mama, ni papa na sanay po talaga silang magtinda-tinda po dyan sa gilid po ng elementary. Kaya nagtutulong din po talaga ako sa kanila kasi yun din po yung tagay pinagkakakitaan ko na magulang ko. Ibig sabihin, siguro, pati yung mga kapatid mo na nakapagtapos ng pag-aaral na nagtatrabaho ngayon, ito rin yung binuhay nila nun, no? Grabe. Yan po, ito po yung sinasabi natin na kapag masipag talaga yung mga magulang may diskarte, talaga makakapagtapos din kahit paano yung mga bata. Kagaya po ng mga kapatid ni Shilamy na kahit paano lahat ba sila nakapagtapos ng college? Meron pa po, dalawa pa po kaming college po. Ang dalawa kayo? Sinong pinakang talagang pinagkukunan nyo ng source na nagbibigay ng tuition, allowance? Yung kapatid ko pong panganay po. Kayong dalawa? Ang galing naman ng ate ni Shilamy. So salute sa'yo kasi hindi mo pinabayaan yung mga... Ikaw ba bunso? Okay, bunso pala si Shilamy. Hindi mo pinabayaan yung bunso ninyo dito na ngayon nag-aaral. Sana makapagtapos ito si Shilamy ng kanyang pag-aaral. Shilamy, sa Daet, for sure nangungupahan ka. Kumusta yung buhay sa bilang estudyante na malayo dito sa bahay ninyo? Yun, po, minsan nag-a-adjust din po talaga ako kasi
Hindi po talaga ako sanay na mapalayo po sa magulang ko kasi syempre bunso po, nasanay po ako na nasa tabi lang po nila lagi. Kaya nag-a-adjust pa rin po para ano. Okay, kasi first year ka pa lang, hindi pa ito ganun katagal na napapahiwalay ka dito sa kanila. Lalo-lalo na nga, sabi mo bunso ka, di ba? Kaya malaking adjustment talaga yan. Yung mga kapatid mo ba umuwi pa dito? Yung isa po, yung college po. Pero yung kapatid ko po, nauwi din naman po sila dito pag bakasyon po, gano'n. Pag bakasyon lang, kagaya ng Christmas, Mhm. New Year, yan, ganyan lang sila dito umuwi. Okay. So, may isa pa ako sa yung tanong, Sheila May, yung ikaw ba elementary na naglalako ka, hindi ka nakaramdam ng, alam mo yun, yung parang mahihiya ka sa mga, kasi nakikita ka ng mga klase mo na naglalako ka. Hindi naman po kasi sinanay din naman po kami ng magulang ko na gano'n nga po yung pamumuhay namin. Kasi nung nasa Cavite pa lang po kami, wala pa, months pa lang po ako nun. Yung mga ate ko po talaga, sinasanay na po siya ng magulang ko nga po na magtinda po ng mga gulay-gulayin, mga ganyan. Kaya hanggang ngayon po na-adapt yun po namin. Ang ganito kasi mga lingap, nasa pagpapaliwanag din niya ng magulang na anak, halimbawa, anak, gawin natin yung ganito. Tsaka hindi yung kailangan ikahiya kasi, di ba? Tinanong lang natin kay Rachel kasi yung iba nito, maraming kabataan ngayon na merong pwedeng ihanap buhay pero hindi nila ginagawa kasi nga mas inuuna nila yung hiya sa mga klase na hindi naman dapat talaga. Kasi kung alam natin na ito yung mga katulong sa magulang natin, ba't di natin gawin, di ba? Good inspiration si Sheila May sa lahat ng kabataan na makakapanood nito. Kaya yun, sana gayahin nyo si Sheila May, tularan nyo, di ba? Hindi kinahihiya yung ganito. Hanggang ngayon nga, college na, di ba? Nakita namin siya kasi doon na naglalako. Hanggang ngayon ba ganun pa rin yung nararamdaman mo? Hindi nagbabago yun na hindi ka nahihiya? Hindi naman po, nasanay na rin naman po. Kapag naglalako ka minsan, itong baryo ninyo na ito o barangay, nalilibot mo to? Dati po nung elementary po kami hanggang doon po sa pinakang Ilaya po hanggang sa pinakang baba, kasama ko po yung mama ko. Dalawa kayo ng mama mo? Grabe, matulungin sa magulang si Sheila May. Alam niyo mga kalingap, yung ganito kasi na sitwasyon nila, lalo na puro babae. Nabanggit mo sa akin pala kanina na yung sa side ng papa mo ba o mama mo? Mama ko po. Ng mama mo, may 4 pa? Apat. Doon may lalaki doon? Meron po, 2 po. 2 pong lalaki, 2 babae. Okay, nasan sila ngayon? Yung isa po, yung 2 po nasa Cavite po. Tapos yung isa po nasa Itok lang po, sa kabilang barangay lang po. Yung mga kapatid mo namang close kayo? Close po. Okay naman, o kumbaga wala namang conflict o walang as in talagang yung parang totoong talaga, buong magkapatid talaga, ganun. Okay, so yun, maganda yun kasi ako, ganyan din ako, pero ewan ko, hindi naman masyadong hindi lang taga kami magkakasama ng mga kapatid ko, pero same situation kami, may mga kapatid din ako at ayun, buti nga siya sa isang sa isang side lang siya meron, di ba? Pero ako 5 magkakaiba ng nanay ng mga kapatid ko. So, bilib ako sa sa kanila na ganun yung relationship nila na kumbaga close talaga sila. Sila ba na tumutulong din sa mama mo, sa papa mo? Natulong din naman po. Yung kapatid ko po yung mga kapatid ko po na nag-graduate, sila din po yung nagtulong-tulong din po para makaraos din po sila. Tinutulungan din po nila yung magulang ko nga po para makapagtapos din po sila ng pag-aaral. Grabe, tulong-tulong lang, no? Sheila May, may tatanong sa iyo. Ano yung pinakang hindi mo makakalimutan na hirap ng buhay na dinanas ninyo dito sa bahay ninyo? So, dati po kasi, hindi po ganito talaga yung bahay namin. Bahay po namin is iba-iba po. Dati doon po kami unang nagbahay sa kabila, tapos dito po sa taas. Tapos ito po, pinagawa lang po to ng kapatid ko na video okeyhan po baga. Na video okeyhan lang po. Ay nasira po yung bahay po namin dito. Kaya habang may nagbibideo okay po dito, kasi video okeyhan po, na-expect po talaga natin doon may nagiinuman, ganyan. Kaya habang may nagbibideo okeyhan po dyan, sa likod po nung video okeyhan, doon po kami natutulog. Kasi doon na rin po yung bahay namin, yung video okeyhan nga po dito sa baba. Kumbaga yun yung isa sa naging source of income ninyo nung araw. Kaso nga lang, ang hirap nun kasi
alam mo yun, yung kapag may video okay, syempre, nag-aaral ka, hindi ka masyado, kung may assignment ka ng gabi at may maaga na kaagad na nag-video okay, hindi ka masyado Kaya makakapokus nga sa po. pag-aaral mo. Ayun yung isa sa hindi mo makakalimutan na na-experience nyo dito sa bahay ninyo na hirap. Dito ba? Hindi, pero siguro sa awa ng Diyos, hindi ko alam kung nakaranas kayo ng sa pamilya nyo nang nagtuman kayo, hindi naman. Dati po, siya rin po kasi talagang dumadating din po sa time po namin na gano'n, nagigipit po talaga kami, ganyan. Nakakaranas din po talaga dati po. Okay, so mali pa nga ako. Kasi sa tingin ko, akala ko dahil madiskarte yung mga magulang ni Sheila May, baka hindi sila nakaranas. Pero talagang nakaranas pa rin. Marami talaga dito sa Kapalongga ng ganito na kung titingnan mo sa looks, kala mo hindi naghihirap. Pero talagang sadyang yung iba, binihiyaan lang talaga ng Panginoon ng beauty, kagaya ni Sheila May, ng kutis na maganda, di ba? Pero hindi natin alam na may mga pinagdaanan din sila nung sa mga past na buhay nila. Okay. Sa ngayon sana gusto ko ding makakwentuhan yung mama mo, kaya lang di ko alam kung okay lang sa kanya. Okay lang po siguro. Sa tingin mo okay lang sa Okay mama lang. mo? Okay. Marami pa tayong susunod na mga pwedeng matutunan kay Sheila May, pero ngayon gusto ko sana makausap din natin yung mama niya. So ngayon, andito na yung mama ni Sheila May. Nay, sa base po sa kwento sa amin ni Sheila May, nabibili po ako sa inyo kasi napaka-diskarte niyo pong sa buhay. Talagang kahit na bali na yun po yung anak ninyo, talagang pinagsikapan niyo po, Nay. Opo. Ano po yung experience, Nay, na ganun karami yung anak niyo na talagang pinagsikapan niyo? Mahirap po sir, pero masaya dahil yung mga anak ko ay hindi naman sabihin na sumusuporta din sa akin, tumutulong sila. Lalo na yan, abang nandito siya, ilang araw bakasyon, nagtitinda po. Ako po sir ay yung may lugaw-lugaw dun sa kanto. Opo, Nay. Mahilig Araw-araw talaga kayong po. magluto ng mga... Opo, simula pa po dun sa mga anak ko po. Tsaka, Nay, natutuwa ako kasi tinuruan niyo po si Sheila May ng alam niyo po yun, ng diskarte sa buhay. Kasi makikita mo na po yun sa bata na may diskarte din po kapag ganyan na ginagawa niya yung paglalako, na kahit na nasa stage na siya ng college, pero ginagawa niya pa rin, di ba, Nay? Alam ko, siguro proud din kayo sa kanya, di ba? Grabe. Tsaka, Nay, sana pagpatuloy niyo lang po yung pagtatanim-tanim niyo, no? Opo, yun, nagagarden po ako. Ito po bang mga saging dito, tanim niyo rin, ni tatay? Opo, diyan po sa taas po, may sagingan po. May sagingan din. Okay, so sana tuloy niyo lang po, no? Kasi ang dami namin din nakita kasi sa mga napuntahan namin na talagang yung mga nagtatanim na tao talagang pagdating ng araw may inaani talaga sila na alam niyo po yun, yung ginhawa na pwedeng makuha sa pagtatanim, di ba, Nay? Nice. So nakwento din sa akin na dati may video okay pala kayo. Opo, ano na po, siraan na po siyempre, tagal na po panahon. Pero isa po yun sa naging Oo, income niyo noon. Opo. Habang nagpaparal po ako sa mga Ako nagpaparal. Saan niyo po nakuha yung idea na yun na kahit sulok na po itong lugar niyo, Oo nga. may pupunta talaga dito? Iniisip ko rin kung paano ba yung magandang pagkakitaan. Medyo daan po, may nadaan din naman. Okay. Pero talagang everyday hindi siya nawawalan ng customer din. O dumadaan Opo. din sa time na wala din talaga. Dumadaan din po, sir. Dumadaan. Hindi, minsan wala. Minsan wala, minsan meron. Kaya yun po, nagtitinda kami. Araw-araw po ako naglulugaw. Lugaw, maruya. Para ano po yung target nyo na doon sa pagtitinda nyo, yung mga estudyante, ganyan. So, sana sa ibang... Wala naman po kami, sir, ipapamana ng mga lang kalupaan. Talagang yun lang po. Asawa ko ay construction, ngayon ay nagkaroon po ng diferensya. Ngayon lang po nakakatayo, napilay po yung balikat niya, nahulog dyan sa bubong. Bakit po? Pilay po niya ganyan. Ano, may ginagawa siya sa bubong nyo? Doon po nagre-repair ng bubong na. Okay, so, Pilay po siya. pero hindi pa pwedeng mapersa sa trabaho nun, Nay. Kaya hindi na po siya nakatrabaho, kaya yun. May simula pa naman sa pulay nagtitinda. Pwede naman kayo na yung tuloy nyo lang pagtatanim-tanim nyo, di ba? Okay, so yun. Sana sa ibang mga parents, ganito din kagaya kay nanay na kahit. Yung iba kasi dito sa mga kababayan namin dito, nakikita namin ang ilan lang yung anak nila, isa, dalawa. Pero hindi nila magawa ng paraan para hindi magkutuman yung mga anak nila. Kumbaga kasi mas pinipili nilang humiga sa bahay
kumbaga umasa na lang na iisa yung nagtatrabaho. Parang ganito po sana na talagang hindi na po kasi uso ngayon yung lalaki lang yung nagtatrabaho. Mas ikakaangat po ng buhay o ikakaginhawa yung dalawa talaga nagtutulungan, di ba, Nay? Kasi noon siguro nung panahon talagang pinangahawakan ng lalaki na diyan ka lang sa bahay, gumawa ka lang diyan ng gawain bahay, ako magtatrabaho. Pero sa ngayon kasi hindi na uso yun, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon talagang dapat dalawa kayo nagtatrabaho. Kaya sana maging inspirasyon din sila, Nanay, sa ibang mananood natin. Okay, salamat na, pinaunlakan mo kami na may interview po. Salamat po, sir. Sheila, may isa pa kasi yung gustong itanong. Kasi, kaya, pasensya na kayo kung talagang ganito talaga ako kasi kapag may nakikilala tayo na medyo matanong talaga ako kasi sa kanila tayo may natututunan din sa mga manonood natin. Alam ko may natututunan sila sa mga ini-interview natin. Sheila, may sa sitwasyon mo ngayon, ano yung nagtutulak sa'yo na gawin pa rin yung mga bagay na ganito na kagaya ng paglalako ng marulot? Kasi since bata pa lang po naman po kasi kami, ito na po talaga yung tinuro po sa amin ng mga magulang namin na ganyan, na dapat kahit na nakakaangat sa buhay is dapat di po natin kinakalimutan kung saan po talaga tayo nanggaling. Kaya kahit po ngayon na college na ako, yun na, dalaga na ganyan. Hindi ko pa rin po nakakalimutan yung mga ganyang ginagawa ko kasi dun po ako, kumbaga dun po namin nairaraos paunti-unti po yung pamumuhay namin sa turo po ng mga magulang namin na ganun dapat po talaga, na hindi porket nakakaangat ka na nga po sa buhay niya na paunti-unti, dapat is kalimutan mo na yung mga ganun. Oh, dapat kumbaga, sabi nga marunong ka dapat lumingon sa pinanggalingan mo kasi walang nakakaparoon sa patutunguhan ang hindi lumilingon sa pinanggalingan. Totoo yun, which is totoo talaga yun. Literal yan sa buhay. Kapag tayo ay nagmataas, ang ibig sabihin lang naman ni Sheila May, kapag once na naging mapagmataas ka na, since si Sheila May kahit nag-aaral siya ngayon ng kolehiyo, ibig niya sabihin siguro paano siya napag-aaral siya ng kapatid niya compare sa iba na talagang hirap talaga sa buhay na hindi talaga kayang makapag-aral. Pero ayun nga, since ito yung bumuhay sa kanila noon hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagawa niya, hindi niya tinatalikuran yun, hindi niya kinakahiya yung paglalako. So sobrang salute kami sa iyo kanina nung nakita ka nga ni Rans. Sabi niya tinan mo yung naglalako, magandang kakala nga namin high school ka pa lang. Oo, kasi ang liit ni Sheila May. Kaya sabi ko high school pa lang yata kala ko dito pa lang siya nag-aaral. Kaya sabi ko high school pa lang siguro. Sabi niya pero tinaw may tsura pero naglalako. Kaya sabi ko nakakabilib to. Subukan nating kausapin kung ano yung pangalan niya, yung nga Sheila May, at baka pwede tayong paano makatulong sa kanya. At nalaman nga namin na nag-aaral, mas lalo kaming bumilib sa kanya. Sheila May, sa ngayon gusto kong bilhin na namin kung ilan yung natira mong maruya dyan. No? Okay lang ba kunin natin yung maruya ni Sheila May? Tara, kunin natin. Yes! Kunin natin yung ni Sheila May para nang sa ganun hindi na niya ilako. Papakyawin natin yung ni Sheila May. Ito yung munting nila. Ito yung munting tahanan nila na kahit paano pinagtulong-tulungan siguro. Hindi ko alam yung story kung ilang kapatid niya yung nagtulong-tulong para may pagawa ito. Ilang kapatid mo ba yung nagtulong-tulong ito? So, mga kapatid ko po hanggang ngayon, paunti-unti naman pong nagpapadala po kala mama para kahit papaano nga po is makabawi din po sa mga magulang namin kahit na ganun nga po, kahit na naghihirap pa rin po kaya. Kumbaga, ito yung sabing ito yung madalas kong sinasabi sa viewers, di ba, na sabi ko, may nakakwentuhan tayo dito. Ilan yung anak ng nasa Kalabaka? 9? 9 din, di ba? Nasabi ko, ito pong 9 na bata na to, kapag napatapos mo po ito ng pag-aaral, magiging yaman mo to someday. Parang ganito po sa kanila, na yung mga kapatid niya pinagsikapan ng magulang, kahit paano ngayon nakatulong-tulong na sa magulang nila. So yun lang, ganun lang naman kasimple yun. Kaya yung marami diyang anak, pagsikapan yung maikayod yung mga anak ninyo para makapagtapos at someday makakatulong yan sa inyo. Kasi sabi ko hindi naman niya binigay-nigad sa inyo para pahirapan kayo. Binigay sa inyo yung ganyang karaming anak kasi alam nilang ganyan yung buhay nyo na someday yan yung makakatulong sa inyo. Ganun lang po kasimple yun. Okay, saan na yan? Magkano ba yan? Okay, para may meriendahan tayo. Saan ba yun? Ito. Diyan mo na yan. No? Thank you po. May meriendahin na lang namin to ni Rans mamaya.
Okay, walang ano man. Sheila May, sana wag magbabago yung gantong attitude mo sa magulang mo, no? Natutuwa kami na nakakilala kami ng taong ganito na college na, kasi yung ibang nakita natin kagaya ni Daria is college na, hindi, K-12 pa lang siya, no? College na. College na ba? College. Okay, so pangalawang tao na pala to na nakilala natin, si Daria din, ganito din. Hindi rin kinahihiya yung pagtitinda niya din ng maruya din, di ba? Same sila. So, ganito ba talaga pag magaganda? Maruya talaga yung tinitinda yung maruya. Di ba? So, nakakabilib. So, Daria, Daria na pati. Sheila May, nice to meet you. At sana may mga mabubuting loob na tumulong din sa atin para sa pag-aaral ni Sheila May, kasi yung kapatid niya for sure may pinaghahandaan din. May asawa na ba yung kapatid mo nagpaparal? Oh, may asawa na. May isang anak na. Dapat nakapokus na rin siya sa family niya, kasi pinasok na po nung ate niya yung pagpapamilya, so dapat ang focus niya ay sa pamilya na, pero ang ginagawa niya nagpapaaral pa din. Kaya sana may mga mabubuting loob na tumulong sa atin para po sana matulungan natin si Sheila May sa pag-aaral. Nakita niyo naman worth it kung matutulungan natin siya sa kanyang pag-aaral, kasi talaga namang nagsisikap, no? At may isa na din akong alam na tao na pwede makatulong sa atin dito. So, okay. Hanggang dito na lang muna yung vlog namin ni Sheila May. At sa susunod, malamang marami pa sa atin siyang i-share at may inspired kayong lahat. Maraming salamat ulit, ha? Thank you. Nay, maraming salamat po sa inyo. Okay, God bless sa lahat naman. At supportan natin si Commander, andun may tinutulungan. At syempre, Rans TV, yung cameraman natin, at Marcos TV channel. Maraming salamat po, God bless. Isang dalaga na napakagandang halimbawa para sa mga kabataan, nag-aagawin ng lahat kahit ano pa man yan para lamang makatulong sa kanyang mga magulang.